Mayroon na naman. Panibagong taon ngayon at bilang isang business owner, alam natin na ito din ang panahon na kailangan mag-renew ng ating business permit ng ating pangkabuhayan. Napaka-importante nito dahil bilang isang business owner, kailangan natin maging responsable na mamamayan para maging legal at walang aberya ang ating pangkabuhayan. Balikan natin ang nakagawiang proseso ng business permit application o renewal. Ang business owner ay kailangan ihanda ang kanyang mga requirements gaya ng DTI, barangay clearance, sedula, police clearance, at ang application form for business renewal bago ito magtungo sa mga kinauukulang himpilan ng ating bayan. Pupuntahan ang Municipal Planning and Development Coordinator Office para makakuha ng zoning permit ng kanyang business. Ikalawa ay ang Engineering Office para sa occupancy permit. Ikatlo ay ang Bureau of Fire Protection para sa Fire Safety Inspection Certificate. Susunod naman na pupuntahan ay ang Municipal Health Office para makakuha ng sanitary permit. Matapos makumpleto ang mga requirements, si business owner ay magtutungo sa Economic Enterprise Office for final assessment and billing. Ang Municipal Treasury naman ang pupuntahan ni business owner para bayaran ang kanyang billing. Ipapakita ni business owner ang kanyang resibo sa Economic Enterprise Office para makuha niya ang kanyang business permit. Ngayon, ito naman ang bagong proseso na tinatawag na Electronic Business Permit and Licensing System. Si business owner ay kailangan mag-submit ng kanyang mga requirements gaya ng DTI, barangay clearance, sedula, at application form for business renewal sa EBPLS office. Kailangan niya lang maghintay ng ilang minuto para sa endorsements ng mga kinauukulang himpilan ng ating bayan para maiproseso ang kanyang business permit. Hintayin lang ang final assessment and billing na i-release sa EBPLS office para bayaran ni business owner sa Municipal Treasury ang kanyang bill. Pagkatapos, ipapakita ni business owner ang resibo sa EBPLS office para makuha na niya ang kanyang business permit. Sa tulong ng Electronic Business Permit and Licensing System, ang proseso ng pag-apply o pag-renew ng business permit ay mas pinadali at mas pinabilis. Kaya siguradong ikatutuwa ito ng mga business owners. Magandang araw! Una sa lahat, nais ko pong pasalamatan ang ating DILG, DTI, DICT, sa ating very supportive Honorable Mayor Nora Timodomo, Vice Mayor Nathaniel L. Tan, and the 11 Sangguniang Bayan members.
EBPLS is one of the projects of the DICT covered by Republic Act 11032, also known as the Basic Doing Business and Efficient Government Service Deliver Act of 2018, which mandates cities and municipalities that aim to provide automation and easier and faster process of business permit and licenses application in the municipality. We are one of the municipalities to launch the electronic business permit and licensing system in Tarlac. We are grateful for this because it will set a standard business process flow for the online processing of business permits. A citizen can just log on the LGU's website and access the EBPLS to submit their application online. Now, we can say goodbye to the long and previous process and the application of the business permit and licenses, as we now welcome the automated system here in Santa Ignacia. It really helps in increasing the collection and income of the municipality. It encourages and attracts investors. It also upgrades the quality of the municipality, and it disciplines the applicants and business owners to get permit in time because they know the EBPLS cannot be adjusted or changed. With the assistance from DICT and other partner agencies, the municipality of Santa Ignacia is now able to automate its business permit and licensing. We are grateful for DICT's efforts to guide all the endorsing officers, especially to Ma'am Mayel, Sir Ken, Ma'am Christina, and Sir John Eric. Thank you very much for all your help.